Shalom, shalom, shalom alaikum. Isang pinagpalang araw ng Sabado, mga kapatid. Ito ang ating programa, ang ating Preaching in the Wilderness series. Yan. At ang ating binabasa ay ang Ebanghelyo araw-araw sa Simbahang Katoliko, kung saan ito ay binabasa sa buong mundo, sa lahat ng mga parokya o mga simbahang Katoliko sa buong mundo. Ang kapiyastahan ngayon ng the Feast of the Exaltation of the Cross ng ating Panginoong Kristo. We adore you, O Christ, and we bless you because of your holy cross you have redeemed the world. Amen. So, ang Ebanghelyo, mga kapatid, ngayon is hinango galing sa sikat na chapter sa Biblia, sa buong Biblia. Ito ay mula sa John chapter 3 verses 13 to 17. Glory to you, Lord. No one has gone up to heaven except the one who has come down from heaven, the Son of Man. And just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up, so that everyone who believes in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. So yun yung Ebanghelyo natin ngayon, the Feast of the Exaltation of the Cross. At ang suot ko ngayon ay Benedictine Cross. Yan. Benedictine cross na approve ng ating simbahan. So ang bigyan kong tingin, mga kapatid, it's about the cross, sapagkat alam niyo ba na baka hindi niyo alam na may isang relihiyon na hindi kinikilala o tinatanggap na ang Panginoong Jesucristo ay ipinako sa krus. So ayan yung bigyan natin ng diin kasi kapiyastahan ngayon ng Feast of the Exaltation of the Cross ng Panginoong Jesucristo. So, sa verse 14, mga kapatid, ang reference na ginamit ng Panginoon ay sa John chapter 3 verse 14. Yan, mga kapatid, ang bibigyan natin ng diin is about the cross. It's about the death of the Lord Jesus Christ on the cross, para bilang pagsagot sa isang relihiyon o isang pananampalataya na hindi naniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay naipako sa krus. Dapat alam natin yan, mga kapatid. Itong John chapter 3 verse 14, ang sabi ng Panginoon, sabi niya, and just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up. So ang ginamit na reference ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, itong verse 14 na ito, ay hinango po ito dun sa Numbers 21 or bilang sa Tagalog, Numbers, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, pang-apat na aklat sa Torah or Pentateuch. So, pang-apat, ang sabi doon sa Numbers 21, basahin natin, buksan yung po sa Bible niyo, mga kapatid, yung pang-apat na aklat ng Pentateuch or Torah, ang Numbers. Dito sa Numbers 21 verse
4 to 9. Ito yung reference ng Panginoon sa John chapter 3, verse 14. So, verse 4 to 9. From Mount Hor, they sent out on the Red Sea road to bypass the land of Edom, but with their faces worn out by the journey, the people complained against God and Moses, "Why have you brought us up from Egypt to die in the desert, where there is no food or water? We are disgusted with this wretched food." In punishment, the Lord sent among the people serpents, which bit the people, so that many of them died. Then the people came back to Moses and said, "We have sinned in complaining against the Lord, and you pray the Lord to take the serpent from us." So Moses prayed for the people, and the Lord said to Moses, "Make us a raft and mount it on a pole, and if anyone who has been beaten looks at it, he will recover." Moses accordingly made a bronze serpent and mounted it on a pole, and whenever anyone who had been beaten by a serpent looked at the bronze serpent, he recovered. So, yan yung reference ng Panginoon na ginamit niya doon sa John chapter 3 verse 14. Na ibig sabihin, kung papaano itinaas ni Moses yung ahas sa tikin, ahas na tanso sa tikin or sa pool, ay ganun din. Ay itataas din ang Panginoong Jesucristo, or the same manner na ilalagay din siya, ipapako siya sa krus. So, ibig sabihin, hindi lang ito figure of speech, hindi ito allegorical, talagang literal na itataas siya. Wala siyang kapalit, siya. Kasi there is a reason why he need to die on the cross, mga kapatid. At walang maaring mag-replace sa kanya. Hindi pwede siya i-replace ni Judas. Kasi alam niyo ba na may isang pananampalataya na si Judas daw ang ipinako sa cross. Is just like him, kamukha niya. So isang kasinungalingan, mga kapatid, sapagkat hindi pwede papalitan or maaring palitan ang mamamatay sa cross. Kasi there is a purpose for his death. Kasi kung naalaala nyo, di ba, sa Genesis chapter 3 pa lang, wag niyong kakainin yan, sapagkat kapag kinain niyo yan, ay mamatay kayo. At nung kinain nila yung puno ng bunga na yun, ay namatay sila. At alam naman natin, sinasabi dun sa Romans chapter 6 verse 23, memorize natin ito, memorize ito ng ating mga kapatid sa ibang sekta. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, paano tayo magkakaroon ng buhay na walang gan sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa krus? Kaya hindi siya pwede mahalinhan or hindi siya pwede palitan doon sa krus. Na kamukha niya lang, ano yun, dayain tayo ng Diyos? Hindi man daraya ang Diyos. Kung sa ibang pananampalataya, ang Diyos nila na kinikilala, isa sa title ng Diyos na kinikilala nila is a great deceiver. Hindi ang great deceiver sa Biblia natin, ang great deceiver is the devil. Mababasa natin yan sa Revelation. Great deceiver, at the same time, accusers of the brethren. Kaya hindi pwede na ang Diyos ay lilinlangin tayo na ang namatay sa krus ay kamukha lamang ng Panginoong Jesucristo. Hindi man lilinlang ang Diyos sapagkat siya ay katotohanan. Kaya ito nga, mga kapatid, kasi hindi pwede mapalitan ng Panginoong Jesucristo. Sabi doon sa Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord."
Di ba? Then sa Romans 5:8, nakalagay doon na, but God commended His love, sa ibang translation, but God demonstrate His love towards us in that while we are yet sinners, Christ died for us. Ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa atin. Alam niyo kung bakit? Kasi yung pagkakasala natin ay hindi siya matutumbasan ng salitang sorry. Hindi siya pwede matumbasan ng dugo ng hayop, di ba? Naalala niyo na from the beginning of time, simula nung magkasala sila sa Diyos, from time to time for them to be forgiven of their sins, mga kapatid, di ba nag-aalay sila ng mga hayop? Kaya nga, kung makita niyo doon si Abel at si Cain, ang mas kinalugdan ng Diyos na alay ay yung kay Abel. Kasi ang inalay niya ay kanyang mga hayop. Nagpatulo siya ng dugo. May significance ang kamatayan ng Panginoon Jesucristo sapagkat sinasabi sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, mga kapatid, buksan niyo sa Bible niyo. Ang sabi doon, kapag magkasala ang tao sa kanyang kapwa, maaring may mamagitan sa kanila ang Diyos. From among us, halimbawa, nagkasala ka sa akin, nagkasala ka sa iyo, maaring mag-mediate ang Diyos between us. Pero ang karugtong doon, sabi niya, pero ngunit, kung magkasala ang tao sa Diyos, sino ang mamamagitan? Meron bang karapat-dapat na tao? Meron ba? Wala, mga kapatid. Kaya hindi pwede na ang Panginoong Jesucristo ay tao lang. Kung tao lang siya, hindi siya magiging karapat-dapat. Ang kanyang dugo ay maging walang saysay, hindi kanyang matutubos. Kaya kung tao lang ang Panginoong Jesucristo, I don't want to be, I don't want to be a Christian. I don't want to be a Catholic. Kasi andun na mismo sinasabi sa Old Testament, sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, na kapag magkasala ang tao sa kanyang kapwa, maaring mamagitan sa kanilang Diyos. But kapag magkasala ang tao sa Diyos, sino ang mamamagitan? Kaya nga ang tanong sa inyo, meron ba? Wala. Walang mamamagitan, walang magiging karapat-dapat na tagapamagitan. Kaya nga, dito sa gospel ngayon, doon sa verse 16, kaya nga ang sinabi doon, sabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. See, mga kapatid, sapagkat walang maari talagang magiging karapat-dapat na tagapamagitan. That is why God Himself, in His goodness, in His love and mercy to us, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya nga sinasabi dito sa Psalm 49, mga kapatid, verse 7 to 8. Buksan niyo po sa Bible niyo, mga kapatid. Sabi rito, sa Tagalog, buksan niyo po sa Bible niyo sa Tagalog, mga kapatid, para okay. Sa Psalm 49, buksan niyo po, nakita niyo na po. Ito, sa Psalm 49, verse 7 to 8, ano sabi rito? Hindi kaya ng sinuman ang sarili ay matubos. Hindi kaya ng, ito sabi hindi kaya ng sinuman. We take note of the word sinuman. Okay? Sinuman. Ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayarat, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya ay hindi sapat. So, kaya that is why kahit gaano karami yung mga offering ng mga Israelita, yung blood
libation nila, yung animal sacrifices nila, ay hindi yun makasasapat para sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. Kundi ang makasasapat lamang na makatutubos sa ating kasalanan ay ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya that is why hindi siya pwede na mapalitan sa cross, hindi siya pwede na may maghahalili sa Kanya. Kasi ang significance doon is yung offering niya ang Kanyang dugo. Okay? Basahin naman pa ulit-ulit yung sinasabi sa mga anyone, hindi kaya ng sinuman ang sarili niya ay matubos. Noong nagkasala ang tao, ang kabayaran ng kasalanan natin, Romans 6:23, or Genesis chapter 3, ay kamatayan. For us to live, ay kinakailangan merong handog na karapat-dapat, kabayaran. Kasi ang kabayaran ng kasalanan natin, hindi lang simple, ay Lord, sorry. Sorry, nagkasala yung ninuno namin sa iyo. Patawarin mo na po kami, hindi. Yung tinatawag na justice ng Panginoon. Pag nagkasala ka, yes, you will be forgiven, but you will pay the penalty. At instead na tayo ang tumanggap ng penalty, ay yun nga, ito ay ginampanan ng ating Panginoon Jesucristo sapagkat hindi natin kayang tubusin ang ating sarili sa kamay ng Diyos. Kahit gaano pa yung ginagawa mo, gaano pa yun, that is why yun yung natawag na, kaya kung naintindihan nyo ito yung salvation history mga kapatid, that is why maintindihan mo rin yung Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Kapag magbasa kayo ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, make sure to read Ephesians chapter 2 also verse 1 to the following verses. Kasi hindi natin talaga kaya. Kaya nga ang grasya ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay Kanyang ibinigay sa atin through our Lord Jesus Christ. Kasi hindi natin kayang tubusin ang ating sarili. Kaya nga ipinadala ang Panginoong Jesucristo. Of course, after ng Panginoon Jesucristo, nag-alay na siya ng Kanyang buhay para sa ating kaligtasan, He is expecting from us. Hindi yung Ephesians 2:8 and 9 na ang babasahin mo, dapat kasama yung verse 10, basahin mo. Ano sabi doon sa Ephesians chapter 2 verse 10? After you were redeemed by the Lord, pinalaya ka na niya, hindi ka niya tinuturing na alipin, yet the Lord is expecting from you. Okay, Ephesians chapter 2 verse 10. For we are His handiwork, created in Christ Jesus for the good works that God has prepared in advance that we should live in them. Yan. Itinalaga tayo sa paggawa ng mabuti. After we were redeemed by the Lord is expecting us na namumuhay tayo sa kabanalan at gumagawa ng kabutihan. Hindi pwede na sumampalataya ka lang. Kasi of course, nakalagay doon sa gospel kanina binasa natin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him might not perish but might have everlasting life. Pero ang pananampalataya na word doon is a pregnant word. Hindi simple na manampalataya ka lang, naniniwala ako sa iyo, Lord. Ganun lang. Hindi ganun nagtatapos mga kapatid. Kailangan, pag magbasa tayo ng Biblia, basahin natin yung entirety about salvation. Hindi lang doon ka lang nag-focus, napako ka lang doon. Kaya yung tinatawag ka para kang kapiterya Christian, kapiterya Catholic. Kung ano lang yung gusto mong paniwalaan, yun lang yung gusto mong basahin ng paulit-ulit. Hindi mo
Hindi mo na binibigyan ng pansin yung Matthew 7:21, di ba? Ano nakalagay doon sa Matthew 7:21? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So, hindi ka lang dapat mapokus dun sa John 3:16. Yun lang yung memorize mo. Hindi mo pinibigyan ng memorize itong Matthew 7:21. And then yung Matthew 5:16, sabi niya, let your light shine before men that they may see your good works, that they will give glory to your Father in heaven. Yan. Kasi ano lang yan, sa singit na lang natin yun. We are talking about the death of Jesus on the cross. Yung significance nun. Kasi hindi nga tayo natin kayang tubusin in our own way, in our own effort, ang ating sarili para ma-restore ang ating relasyon sa Diyos. That is why isinugo ng Diyos ang Panginoong Jesucristo for us to be saved through His suffering or sacrifice on the cross. Kaya nga ang sinasabi dun sa Hebrews chapter 9, verse 22, mga kapatid. Yan. Ito na yun, mga kapatid. Psalm 49, verse 7 to 8. Then, dito sa Hebrews chapter 9, verse 22. Sundan niyo po sa Bible niyo. Buksan niyo po. Ito na yung sagot, mga kapatid. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Di ba kaya nga mayroon tinatawag na Year of Atonement ang mga Hudyo. Okay. So, malawak na usapin sa mga kapatid, pero we're just kumbaga parang kinukuha na natin. Para maintindihan natin to, kung gusto nyo maintindihan bilang Katoliko, bumili kayo ng Catechism do Catholic Church. Andun mas malalim yung pagpapaliwanag doon. Sa Hebrews chapter 9 verse 22, mga kapatid, ito sinasabi So, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbubuo ng dugo. That is why the Lord Jesus Christ need to offer Himself to die for our redemption, for our salvation. Kaya hindi mo sinasabi din sa Mark chapter 10 verse 45, di ba? Ito. Sa Mark chapter 10 verse 45. Okay. Sabi dito, ngunit sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos natin, mga kapatid. Of course, yung term dito na marami ay hindi ito ibig sabihin some, no? Para ito sa lahat. Yung termino dito na marami is natural, napaliwanag na ito ng mga nakapag-aral ng mga original languages na Greek, then Aramaic at saka Hebrew, that it refers all. Kaya nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave. The world refers to the humanity, the whole mankind. That He gave His only begotten Son, that whosoever lives in Him might not perish, but might have everlasting life. So sa offering ng Panginoong Jesucristo, in-offer niya ang kanyang sarili, ba't kinakailangan natin itong tanggapin? Di ba? Tingnan niyo yung karugtong. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yung condition, that whosoever believes. Ang condition, that whosoever believes, yung condition, tanggapin mo. Kilalanin mo, sambalatayanan mo. Yan.
Hebrew 9:22, di ba ang linaw? So, since na walang magiging karapat-dapat na sino mang tao, ayon doon sa 1 Samuel 2:25, ang Diyos ang nag-initiate at gumawa ng paraan para tayo matubos sa ating mga kasalanan. That is why the Lord Jesus Christ need to die on the cross. Hindi lang kamukha niya, hindi tayo nilinlang ng Diyos. Ang Diyos ay hindi manlilinlang na ginawa niyang joke, yung mga sinasabi niya. No. Kung sa ibang relihiyon, may relihiyon na ang Diyos ay nilinlang daw tayo, parang nilinlang tayo, kasi ang title ng kanilang, isa sa title ng Diyos nila is a great deceiver. Sa atin hindi tayo ganun. Ang Diyos natin ay hindi manlilinlang. Siya ay katotohanan at walang kasinungalingan. Siya ay liwanag at walang kadiliman. Di ba? 1 John 1:5. Then doon sinulat din ni Saint John sa kanyang sulat sa 1 John na ang Panginoon ay ang liwanag at wala man lang anumang kadiliman sa Kanya. Ibig sabihin, wala man lang kasinungalingan sa Kanya. He is a purely truth. Na hindi niya pwede tayo lukuhin na kamukha na ng Panginoon Kristo yung namatay sa cross. Hindi ganun, mga kapatid. So that is why na ang Panginoong Kristo ay namatay sa cross para sa ating katubusan. Kaya nga ito rin kasama din yung sa Acts 20:28, mga kapatid. Ito yung verse naman na pinag-aagawan ng Iglesia ng Inc. 1914 at saka ng MCGI. Sabi dito, keep watch over yourselves and over the whole flock of which the Holy Spirit appointed you overseers. Ang overseers dito sa original is bishop. Yan, mga obispo, di ba? Sa atin lang tayo may mga obispo. Yung ibang mga sekta, natural na sa ngayon, di ba? Kinopya na rin nila yung obispo natin, yung term na bishop. Pati yung mga clerical natin, di ba? Yung may mga naka-clerical na suot yung mga kaparian natin. May mga clerical na nasuot yung mga kaparian natin, kinopya na rin nila. Sabi dito, in which you tend the church of God. Sa original talaga na salin, mga kapatid, Church of God talaga to. Pero yung pinanghahawakan ng Inc. 1914, yung kay Lamsa translation sa Acts 20:28 na Church of Christ para ma-support nila doon sa Roma 16:16. Okay? That he acquired with his own blood. Na tinubos niya sa pamagitan ng kanyang dugo. So kung ang Panginoon Kristo ay tao lang, hindi niya tayo matutubos ng kanyang dugo. Tapos, sasali ka sa iglesia, kahit yung iglesia niya, kahit yung iglesia ang ipinangalan sa kanya, kung tao lang ang pagkakilala mo sa Panginoon Kristo, never ka matubos, maging yung pagsali mo ay walang saysay sa kanyang iglesia kung na ipinangalan sa kanya. Kung tao lang siya, kasi yung dugo niya ay walang saysay, nonsense. Kung tao lang yung pagkakilala mo sa kanya, walang saysay yung dugo niya, hindi ka matutubos. Kapatid, that is why sinasabi natin na ang Panginoon Kristo ay Diyos. Ito sinasabi dito, Acts 20:28, the church of God which he acquired with his own blood. Sa original na translation, Church of God talaga dito. Si George Lamsa, ang Acts 20:28 niya is Church of Christ. Nevertheless, or kahit sabihin mong Church of Christ, ang nilagay ni George Lamsa dito, sa other passages ng Bible na sinali niya, Hebrew 1:8, ay kinikilala niya doon na si Jesus ay Diyos. So therefore, yung Church of Christ na yun is walang di bali yun kasi ang Christ na dumating sa atin ay Diyos. Walang magiging Kristo na karapat dapat na tumubos at mamamagitan sa atin kung tao lang siya. Yan, mga kapatid. And then itong Church of God, kaya nga itong Church of God, meron pa itong support, hindi lang ito isang verse na ito sa 1 Timothy 3:15, tinawag din uli na Church of God
Church of the Living God, the pillar and the foundation of the truth. Then sa 1 Corinthians 15 verse 9, ang sabi dito, may another title din doon. Yan ha. Kaya bilang patunay na ang Panginoon Kristo ay Diyos. Di ba? 1 Timothy 15, basahin nyo. Ano na kaagad doon? Parallel na kaagad lang Acts 20:28. Then dito sa 1 Corinthians 15 verse 9, sabi rito, for I am the least of the apostles, not fit to be called an apostle because I persecuted the church of God. So you see? So yung Kristo na ito is God because He is the one who built His church. Di ba? Or Matthew 16:13-20. Kung may makita kayong Church of Christ sa Bible and then Church of God, hindi po yun kontrahan sapagkat si Kristo ay Diyos. Hindi po yun kontrahan at hindi yun tumutukoy sa dalawang sekta na umaangkin dito or maraming mga sekta na umaangkin ng verse na yun. Hindi yun tumutukoy sa kanila. Hindi din yun hula or prophecy na merong balang araw ito ay magiging prophecy sa mga taong umaangkin ng verse na yun. Hindi yun prophecy. Iyon ay sinulat sa panahon na yun. Ang kinakausap sa halimbawa sa Romans 16:16, ang kinakausap ay ang mga tao sa panahon na yun. At kung titingnan natin sa panahon na yun, kung sino yung mga kausap na yun, hindi yung mga taong umaangkin ito sa kasalukuyan. Yun mga kapatid. Yung konteksto, intindihin natin. Ang Romans 16:16, ang tinutukoy doon, ay siyan din yung sinabi ng San Pablo sa Romans chapter 1, verse 7 and 8. Ano ba yung sinasabi sa Romans chapter 1, verse 7 and 8? Sasabihin natin isinali na natin na ang mga talata na yun ay hindi tumutukoy sa mga nagsisulputang sekta ngayon at tumangkin sa talata na yun mga kapatid. Dito sa Romans chapter 1, verse 7 and 8, tingnan nyo then, intindihin ng maayos. Dapat hindi tayo, ayun sinabi ko nung nakalipas na araw, information age na tayo mga kapatid. Dapat hindi na tayo nabubudol. Kami ang totoo kasi kami ang nakalagay sa Biblia. Kayo nakalagay sa Biblia. Pero yung Biblia na tinatawag, sino naglagay ng pangalang Biblia? Sino naglagay ng verses at mga chapter? Sino ang nag-compile para at tinawag ito na Biblia? Ang Catholic Church. Ibig sabihin, kung hindi kinumpile ng simbahang Katoliko ang Biblia, wala kayong pangalan makukuha sa Biblia. Okay. Romans chapter 1, verse 7 and 8. Sabi rito, lubos ako nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Sino yung kinakausap ni San Pablo? Yung mga mananampalataya sa Roma. Ano ang time frame na sinulat ito ni San Pablo? It's around mga AD, Anno Domini, mga 50 something onward. Nung panahon na yon. Then, kung babalikan natin ang kasaysayan noong first century na yan, meron na bang mga sekta, especially yung umaangkin ng Roma 16:16 or ng iba pang mga talata sa Biblia na naroon na nung time frame na yan, nung period of time na yan, nung first century? Wala po mga kapatid. Wala. Kung titingnan natin yung first century na yan, sinulatan ng St. Paul, ang mga Kristiyano diyan hanggang sa kasalukuyan at makikita natin ayon sa kasaysayan ang Catholic Church. Di ba? Ang Catholic Church. Di ba? So therefore, hindi yun tumutukoy sa anumang sekta na umaangkin noon. So,
ang basihan mo para ma-determine mo kung sino yung tinutukoy sa Romans 16:16, balikan mo itong Romans 1:7 and 8. At ano ba yung pananampalataya doon nung unang panahon na yun hanggang sa kasalukuyan? Kung saan naging sentro pa nga ng ating pananampalataya. Di ba? Andun ang Vatican, ang Catholic Church. Sabi ni GNG na kapwa natin mga Pilipino na Muslim, sabi niya, ano mangyari kung nabura ang Injil or Gospel sa buong mundo ngayon? Sorry to say, pero hindi mabubura ang Injil or makukurap ang Injil katulad ng loose ngayon, sinisiraan mo nilang Catholic. Kumbaga sa yung Bible na pinaghirapan natin, gagamitin nila laban sa atin. Walang mga utang na loob. Sabi ko nga, dapat nga nagbibigay sila ng ikapu sa atin. Kasi kung hindi sa atin, wala silang magamit na pangalan galing sa Biblia. So, GNG Classics, alam ko Muslim ka, hindi mabubura or makukurap yung gospel. Kasi pinangakuan kami ng Panginoong Jesucristo. Yung sa John chapter 14 hanggang chapter 16, na ina-attribute ninyo na hula kuno para sa inyong propeta, it is referred to the Holy Spirit, the third person of the Holy Trinity, at not to your prophet. Na ang sabi doon, pagdating ng Espiritu Santo ay tuturuan niya kayo ng lahat ng bagay at ipalaalan niya sa inyo ang lahat ng sinabi ng Panginoong Jesucristo. He will teach you in all truth. Tuturuan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Okay. Tuturuan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Then, ano sabi ng Panginoon? Matthew 28:19, Matthew 28:20, I will be with you till the end of time. Kung babasahin mo halimbawa, ito yung American Bible. Sa introduction nila dyan, nakalagay dyan na it was taken from all original manuscripts. Mike, nasaan? Paano ka panipaniwala ang transliteration? Ang tanungin mo muna yung sarili nyo, huwag mong tanungin ang amin. Huwag mo munang tanungin ang amin. Huwag ka muna magtanong. Yung tanungin mo muna yung ito, libro nyo. Huwag yung amin. Diba? Huwag mo nang tanungin. Kasi, ang Diyos namin, sa amin, ang Diyos namin hindi nagsinungaling. Or i-deceive kami para palabasin ang Panginoong Jesucristo ay hindi inamatay sa krus. Di ba? Ang gagamitin nyo, Hebrew 5:7, no preserve, no? May istorya yan, may dalawang transalin ng translation ng Quran nyo na hindi tinanggap nung isa at diniscard yung isang salin na yon. Di ba? May kasaysayan kayo na ganun na nag-away-away pa ngayon mga tagasunod kasi yung translation ng aklat nyo, yun yung diniscard niya yung isang translation at pinalitan. Okay, sige nga. Mga kapatid, we are talking about the cross, pero pagbigyan muna natin si GNG Classics. Halimbawa ito, sabihin ko sa iyo. Sa Surah chapter 2, verse 176. Okay, tingnan natin kung tatanggapin mo to. Kasi sasabihin mo, hindi yan ang translation. That is because Allah has sent down the book, the Quran. The book daw in truth, and verify those who disputed as regards the book are far away in opposition. Saan na itong Quran na ito na original na book nyo? Okay. Saan? Book ba talaga binigay?
Sige nga. Okay. Okay. Saan na yung book nyo ngayon? Sige nga. Book ang sinabi dito Pag sinabi nyo, sasabihin mo sa akin, ay hindi yan, iba ang ibig sabihin yan, translation yan. Why you allow na ma-circulate? Why you allow na ma-circulate ito na hindi pala ito tama? Why you allow to circulate hindi ito pala tama? Di ba? Yung Charlie Hebdo nga sa France, hindi nyo inalaw na drawingan lang si propeta nyo. Then why you allow na ma-circulate ito kung hindi pala ito tama? Ayan. So, hindi sinungaling ang Diyos namin na kinikilala, GNG, at yaon ay the Lord Jesus died on the cross for the redemption of our sin. Ayaw itong kababayan natin si GNG, actually hindi nila tinatanggap yung concept na there is someone to die for our redemption, mga kapatid mga kapwa ko Katoliko, mga kapwa ko Kristiyano hindi nila tinatanggap yung ganun. Pero naniniwala sila na yung bato daw, yung bato na dating puti ay naging itim dahil sa na-absorb ang kanilang kasalanan. Meron silang tinatawag na 5 pillars of their faith at isa na yung Hajj na yun, yung pilgrimage na yun. Kailangan makahalik sila, makaikot sila doon sa bato. Kasi para ma-absorb yung kanilang kasalanan, dati raw itong puti naging itim kasi na-absorb yung kanilang kasalanan. Sorry, GNG, hindi ko na iulitin na i-share ko na kanina what for first Jesus dying on the cross. Hindi ko na ulitin po na i-share ko na kanina, hindi ko na ulitin. Kung ano yung dahilan, bakit he need to die. Nabanggit ko na po kanina. So, yung bato nyo sa 5 pillars nyo sa inyong pananampalataya, kailangan once in your lifetime ay maka-Hajj kayo doon. Kasi para ma-absorb yung kasalanan nyo. So, paano yan? Kung wala kang pera, wala kang kakayanan, hindi ka maka-Hajj doon. So, pag mamatay ka, wala kang 73 virgins doon. Wala kang 73 virgins sa paradise. Yung question mo yun, Diyos. Kasi, yun ang namin. Yun yung sinasabi namin. Mas paniniwalaan ko yung Biblia namin than in your book that only comes out after how many years pa. Diba? Ano ang paniniwalaan mo? Diba? Mas kapanipaniwala. When it comes to credibility, mas kapanipaniwala ang Biblia kaysa sa aklat nyo. Ngayon, Surah 2:176. Ano mo doon? Okay. So yun mga kapatid, na ang Panginoong Kristo, that is why mga kapatid, na kailangan talaga nating paniniwalaan, yun yung necessity why the Lord came for us. Yun na binanggit ko na kaninang una, na gusto rin sabihin ni GNG, sana tinatanong ulit, hindi ko na ulitin kasi binanggit ko na kanina paulit-ulit. Actually, na itopic ko na ito sa mga dinidiscussion ko dito, ng paulit-ulit din. Hindi nang paulit-ulit din ibig sabihin, hindi lang itong isang beses ko ibinahagi mga kapatid. So, yun yung necessity. Why? Bakit ganon So, ganon ibig sabihin, ganon kabigat yung pagkakasala natin, hindi kaya sabihin na, Lord, sorry we committed sin, no? Hindi ganon. So, diba? Sabi dito sa Romans chapter 10 verse 9, kaya mga kapatid, ito mabigat, sinabi ni Saint Paul.
Okay. Tsaka si GNG Classics, makipag-debate na lang kayo kay Sam Shamon or di kaya kay Christian Friends. Tingnan ko na lang, hintayin ko na lang yung debate nyo doon kay Sam Shamon. Ibanggitin nyo na lang yung pangalan ko para at least panunuorin ko na lang yung debate nyo na gagawin kay Christian Friends or di kaya kay Sam Shamon. Ayun na lang. Ayokong makipag-engage masyado sa inyo. Ako may araw-araw din akong kausap yung kabrad ko, si Brother Roger. Kausap ko rin siya about dito sa palagi. Sorry. Okay. Sabi dito sa Romans chapter 10 verse 9, mga kapatid, mga kapwa ko Katoliko, mga kapwa ko Kristiyano. For if you confess with your mouth that Jesus is Lord, believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ibig sabihin, bago siya ma-raise from the dead, namatay siya muna. Kaya nga mga kapatid, alam niyo ba na, yung Shroud of Turin, kung babasahin natin doon sa resurrection account, makikita natin doon na may kayong linong nakatiklop sa gilid. Then how many hundred of years ang nakalipas, parang hindi binibigyan ng pansin yung ganun yung sa resurrection account, yung kayong linong ibinalot sa Panginoon sa Kristo na nakatiklop sa gilid ng libingan nang pumasok sina San Pedro at saka sina mga abalagad, sina Juan. Parang hindi pinansin. But later on, after how many hundred of years, may discover na Shroud of Turin, mga kapatid. Itong tela na ito ay nasunog. Sa Italy to, mga kapatid. I-check nyo, i-google nyo Shroud of Turin. Then, nung pinicturean ito, mga kapatid, nakita doon sa picture, sa negative niya, sa negative di ba, ang mga picture dati may mga negative. Sa negative niya, nakita yung napakalinaw na image ng tao. Pero kung siya, in a plain sight siya, hindi mo siya makikita ng maayos. I-search nyo, Shroud of Turin. Then later, itong scientist na ito, then may mga ngayon, i-check nyo yung mga latest development about the Shroud of Turin. Yung scientist na yun, na-convert sa in the Catholic faith, sabi niya, all their means, as a scientist, they exhaust all their means. Kasi scientist, hindi basta-basta maniwala yan. Pa-disprove na hindi ito totoo. Pero nagpapatunay ng Shroud of Turin, aging 2,000, almost 2,000 years na. Yung Shroud of Turin. And itong Shroud of Turin ay may picture ng isang tao na grabe yung torture na ginawa sa kanya, yung dugo, yung mga sugat nag-reflect doon sa Shroud of Turin. At ang edad ng shroud na yun is mga almost 2,000 years na. So ano ibig sabihin? Ito'y nagpapatunay na ito yung kayong lino na ibinalot sa Panginoong Kristo na binugbog, nasaktan, namatay para sa ating kasalanan. Isaiah chapter 53. Sa Isaiah chapter 53. Nakikita natin mga kapatid. So, ganun katindi. And then alam nyo ba na ang Shroud of Turin, may counterpart din siya na isang counterpart. Ang isang counterpart niya is yung image ng Our Lady of Guadalupe. Sabi ni GNG Classics, ano religion ni Mother Mary? Catholic siya. Dati Hudyo siya. Ang kanyang pananampalataya Hudyo. Pero ngayon, Catholic na siya. Kasi ang Panginoong Kristo, nagkatag ng Catholic Church Ang mga alagad, Catholic Si San Pablo, Catholic So, of course, so, ano yung tinawag ni Jesus sa taas noong sinasaktan siya? Sabi niya.
Nung sinasaktan? O baka nung nakapako siya? Yung Eloy, lema sa Baktani? Yun ba yun? Pamilya Gilasio TV? Sino yung tinawag ni Jesus sa taas nung sinasaktan siya? Oo, sinamba niya si Jesus. Kasi nung dumalaw ngayong mga Magi, di ba, Genji? Nung dumalaw ngayong dumalaw yung mga Magi, sinamba siya ng mga Magi. Nag-refuse ba si Mama Mary? No. Huwag niyong sambahin ang anak ko. Siya ay tao lang. Hindi niya sinabing ganun. Hala ko, bay ka na, Genji. Hindi ko na sabihin yung verse. Hanapin mo na lang. Chloe. Sino ba yun yung sabi niya? Anong? Okay. Meron yung winabato siya. Isa na din yung nakapako sa cross. Yung yung dalawang magnanakaw, si Demas at saka si Hestas, na pinangalanan nating Demas at saka Hestas. Okay. Sino ang sinasabi ni Jesus? Tama. Ama. Yung ama niya. Okay. Pamilya Gilasio TV. Pamilya Gilasio TV, ano ba yung sekta mo? If you don't mind. Gilasio. Ano bang sekta mo, Gilasio? Oo, Diyos eh. Layo na sa topic yan. Genji. So, mga kapatid, itong mabigat na sinasabi dito na, for if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Okay. So, yun mga kapatid. So, yun yung sinasabi ng banal na kasulatan. Okay. So, ibig sabihin, talagang namatay ang Panginoong Jesucristo at muling nabuhay. Sinasabi nga dito sa Revelation chapter 1 verse 18, so lang sabi niya, sabi ni Saint John ito, when I caught sight of him, I fell down at his feet as though dead. He touched me with his right hand and said, do not be afraid. I am the first and the last. The one who lives. Once I was dead, but now I am alive forever and ever. I hold the keys to death and the netherworld. Yan. So, namatay siya at muling nabuhay at buhay sa magpakailanman. So, yan. Sige. Si Pamilya Gilasio TV, before kita kausapin, anong sekta po kayo? Kasi ang style ko rito sa akin, kapag may magtanong, of course, hindi ako magmamayabang mga kapatid, hindi ako scholar, hindi ako ko lang ako ng Catholic Church. Marami pa akong dapat alam at dapat malaman. Kung hindi ko alam, hindi ako magmamayabang na alam ko yan, sasagutin ko. Kung hindi ko alam, of course, I will lay it on the table and then hanapan ko yung sagot. Maghahanap ako ng mga sagot ng Catholic answer. Ayun, ng Catholic answer. Hindi ako magsasarili ng akin. Pero ang style ko, okay, mapatawaran mo sila sapagkat di nila alam ang ginagawa na. Okay, okay. So, ganun ba? So, ibig sabihin, sagutin mo muna yung tanong ko, Pamilya Gilasio TV. Di po ba pare-parehas ang Bible? Sagutin mo muna tanong ko, ano ka bang sekta? Okay.
Pamilya Gilasio TV. Anong sekta po muna kayo? Wala kang reliyon. So hindi pala itong usapan na ito, hindi ito para sa iyo. So mga kapatid, diyan na lamang po tayo mga kapatid. Maraming salamat po sa nag-like, sa mga nanood, sa mga may dalawang nag-share, sa mga nag-comment. At maraming salamat. Ako like ko lang po ako, hindi pa ako scholar. Kung meron dyan sa inyo na gusto talagang malaman ng mas malaliman ng ating pananampalataya, marami akong ma-recommend sa inyo. Halimbawa, si Brother Wendell Talibong, si Father Darwin Gitgano, Attorney Marvel Yasos, Father Javier Arganyosa, and then si Brother Dwayne Cartojano. So kung gusto pa nating malaman yung about sa pananampalataya natin, yun yung mga i-search natin ng mga pangalan ng kapatid, and then magtanong tayo doon, or di kaya yung Catholic Answer. Ang Catholic Answer ay naka-base sa US. Ang mga namamahala dyan sa website na yan ay lahat halos ay mga converts from other sect and denomination, mga dating pastor, mga dating mga big time, mga bigatin, mga matatalino who embrace the Catholic faith. So yun na lang siguro. So hindi po ako pari, sabi ko like ko nga ako Pamilya Gilasio TV. Kung wala kang reliyon, dapat hindi ito concern sa iyo kasi wala kang reliyon . Hindi ito concern mo yung patungkol sa pananampalataya kung wala ka naman palang pananampalataya. Siguro ano ko na lang ikaw, sinasabi ko nga sa iyo, magtanong ka doon sa punto for punto, kay Brother Wendell Talibong, Pananampalataya at Katwiran, Darwin Gitgano, yun sa Catholic Answer. Siguro doon na lang. And then maging si GNG Ka-6 kanina, hintayin ko na lang yung yung discussion nyo kay Sam Shamon, or di kaya kay Christian Prince, hintayin ko na lang. Okay. So ganun na lang mga kapatid. Maraming salamat po sa nakibahagi. Ipagtanghal natin, patuloy nating itanghal ang iwagayway, ang Panginoong Kristo, ang krus ng Panginoong Kristo. Sabi nga doon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, nasabi doon na for the preaching of the cross to those who are not saved. Take note mga kapatid Elimela, sorry hindi ako pare, like ko lang pa ako. Nasabi doon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, tandaan natin ito mga kapatid. Kasi diba recently or nung nakalipas na taon, may nagsabi na nag-mock about the cross. Pero ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, mismo sa King James Version, sabi doon, na for the preaching of the cross to those who are not saved is foolishness, but for us who are saved, it is the power of God. Okay, so yun yung mga kapatid, tandaan natin yun. For the preaching of the cross to those who are not saved is foolishness, but for us who are saved, it is the power of God. So, that is by now mga kapatid. Shalom, and may God bless us all.